In this video, ituturo ko sa iyo ang step-by-step process ng pag-create ng new file sa Photoshop. This is Mr. Joe. Kung beginner ka pa lang sa Photoshop at hindi mo pa alam ang pag-create ng file, ang video na to ay para sa iyo. Sa pag-create ng file, ang first step ay punta ka sa upper left part. Makikita mo dito ang menu bar. I-click ang file. Next, i-click ang new. Magpapakita ngayon itong box. Don't be overwhelmed sa madaming options. Isa-isahin natin yan. Sa name na part, dito ilalagay ang file name. Pwede mong lagyan na ng name ang file, pwede rin na sa latter part na lang. That is optional. Dito sa preset, hayaan lang natin na ganyan, naka-custom. Sa width at height, nakadepende yan dito sa my right. Pag klinik mo tong part na to, magpapakita ang mga options na pwede mong pagpilian. It's either pixels, inches, centimeters, points, picas, or columns. Pixel ang piliin mo pag for example, gagawa ka ng para sa web. Yung maliliit lang gaya ng YouTube thumbnails or Facebook post. Inches naman ang piliin mo pag medyo malaki yung project mo, like invitation, brochure, or tarpaulin. Itong dalawang pixel and inches ang most common na ginagamit. Pero again, kung gusto mong gamitin ang centimeters, millimeters, points, picas, or columns, okay din naman. Depende lang sa kailangan mo. So, kapag nakapili ka na dito sa bandang right, automatic na sa baba nito, yun na rin ang magpapakita. So, for example, ang gusto kong gawin ngayon ay YouTube thumbnail. Ang pipiliin ko sa part na to ay pixels. So, ang width ng YouTube thumbnails ay 1280. Ang height naman ay 720. Sa resolution naman, 300 ang ginagamit pag maliliit ang file gaya nitong thumbnail, invitation, or brochure. Pero pag tarpaulin naman, let's make it lower, mga 72. Kasi masyadong malaki ang file, mahihirapan na i-render or i-process ng Photoshop pag ganoon. Sa right part naman, hayaan lang natin yan, pixels to inches. Dito sa color mode, meron kang 5 options. Bitman, Grayscale, RGB color, CMYK color, at lab color. Sa ngayon, okay lang na hindi mo alam ang difference nilang lima. Focus muna natin ngayon ay ang difference ng RGB at CMYK kasi sila ang mostly na ginagamit. RGB ang piliin mo kung ang project mo ay para sa web. Pag sa screen o monitor ito i-display gaya ng thumbnail. CMYK naman ang gamitin pag ang project mo ay ipiprint gaya ng invitation, brochure, at tarpaulin. Again, RGB pag web, CMYK pag printable ang projects. Because thumbnail ang project natin ngayon, piliin natin ang RGB. Dito naman sa bit, okay lang kahit anong gusto mo, 8, 16, o 32. Ngayon, hayaan ko lang na nasa 8 yan. Sa background contents naman, meron kang white, background color, o transparent. Ngayon, sa white lang tayo. Pag natapos na ang lahat, just click OK. Congratulations! Nakakreate ka na ng file sa Photoshop. Thanks for watching!